Ano talaga yung gagawin, sir? Sige. Okay, day one. Kailangan ng estudyante yung sabay. Kailangan talaga yun. Pagka nang gano'n Yung gagawin ko, sir, walang dami. Solo lang. Partner kang dalawa eh. Solo lang daw ako. Solo? Di mag-imagine ka na lang ng dalawa. Sige nga. Mag-imagine ka na lang din, sir. Para, ano, ayos yan. Mahirapan akong mag-imagine. Hmm. Mahirap kaya. Sige, sir. Bye. Okay, good morning po. Maaari po muna tayong magsitayo para manalangin. Tatayo. Tatayo. Sa ngalan ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Upo na yun. Kanya. Bago po muna ang lahat, welcome po muna sa aming school ng Don Bosco, Tibet Center, Calauan, Laguna. Dito po sa Calauan, Laguna. At dahil po sa kinuha niyong course ay Motorcycle Small Engine Servicing in situ po. Ito po ang orientation ng course na kinuha niyo. Po. Welcome. Bago po ang lahat, bukod po sa Motorcycle and Small Engine Servicing in situ, meron pa po kami ibang course na kino-offer. Ito po yung Computer System Servicing in situ po. Meron din po kami Electrical, TV System at saka Agriculture course po. Next po, dahil ginawa nyo po yung Motorcycle in situ, ito po yung course description po ng ating course na kinuha. This course is designed to enhance the knowledge, skills, and attitudes of an individual in the field of motorcycle and small engine servicing in accordance with industry standards. It covers core competencies such as service engine system, service electrical system, service chassis, and overall motorcycle engine. This course is also designed to equip the individual with basic and common knowledge, skills, and attitudes of the motorcycle mechanic in accordance with industry standards. Yan. Sabi naman po sa description, matutunan niyo pong mag-service electrical system, mag-overhaul at mag-service chassis ng motorcycle. Yan. Ilang oras nga po ba ang ating itatagal sa ating course? Meron po kaming basic competency na 18 hours. Ang ating common ay 88 hours. Ang ating core ay 544 hours na ang total ay 650 hours. So, mas madaling sa atin, nasa 5 buwan ang itatagal ng course. Ayan. Ano po ang matutunan po natin sa basic competency? Ito po ay, yan, nakasulat naman po, participate. Meron tayong work in team environment. Meron tayong occupational health and safety policies and procedure. Yan. So, halos lahat po ay mga tinatawag po natin yung mga soft skills po. Sunod po, sa common competency, yan, meron tayong apply and appropriate sealant adhesive. Meron tayong move and position vehicle, perform mensuration and calculation, read, interpret, apply specification and manuals, use and apply lubricant coolants, tsaka meron tayong perform periodic maintenance. At sa kinuha natin course, ito yung motorcycle, ito yung talagang lagi nating pinakang core, yung lagi nating gagawin dito sa ating shop. Yung service motorcycle small engine system po, tsaka yung service electrical system, meron tayong service chassis, tsaka meron tayong overhaul motorcycle small engine. Kung hindi nyo po matatanong, ano po bang makukuha natin pagkatapos natin ng course? Yan. Alam nyo naman po, pagkatapos ng course, meron tayong national certificate. Ang maaari nyo pong mapasukang trabaho ay small engine mechanic po, o kaya motorcycle mechanic. Okay? Saan nga po ba base ang ating course? Yan. Ang ating course po ay base po sa competency-based training. Or sa madaling sabi ng TESDA ay CBT. Ayan. Ang training delivery natin ay nagpo-focus sa development ng estudyante. Ayan. Okay? Bali ang trabaho po namin bilang trainer ay lang po kami, nag-guide po kami sa estudyante. Bali ang hinanap po namin ang ng estudyante, ang skills nila. Ini-improve po namin lagi. Okay? Next, ito po ang workshop layout natin sa shop natin. Kung makikita niyo po, ganyan po kalaki ang ng shop natin, ang lawak ng shop natin. Next, ayan.
Doon po sa kaninang ano natin, sa workshop layout, ito po yung 9 areas po ng ating workshop layout or motorcycle workshop. Ito, meron tayong computer laboratory. Yan po, kung makikita nyo sa kabilang building natin. Ang distance learning area na nandun rin po sa computer learning area natin. Contextual learning area, yun, yung library po natin, makikita nyo po sa kabilang building natin. Yan, kunyari, magkano lang. Ang learning resource area, yun po yung classroom natin. Yung training resource area, itong faculty, kung makikita nyo po dun sa kabilang building. Yung support service area, yun naman po yung tool room. Basta kung saan po tayo kukuha ng mga materials, mga tools, yan po yung support service area. Yan. Meron tayong quality control area at practical work area at institutional assessment area. Sa dalawang ito, ginagawa naman natin yung mga demonstration natin. Tapos bago tayo mag-ano ng national certificate, ito po sa dalawang area na ito ginagawa yun. Next, meron tayong 10 principles of CBT po. Ayan, isa na lang po ang sasabihin ko, pero lahat po yan ay ginagawa po natin yan. Kung makikita nyo po, the training is based on curriculum developed from the competency standards po. Yan. Gustong madaling sabi, yung ating mga training module, kinuha rin natin sa TESDA. Ngayon, dinedevelop na lang din dito sa center yung ating mga competency. Next, yan. Tulad ng sinabi ko kanina, ang trabaho namin bilang trainer ay mag-guide para sa mga estudyante katulad nyo, and manage learning, stimulate motivation, and in-assist po namin, obtain individualized reward, tsaka evaluate achievement po. Bilang trainee naman, yan, ang trabaho nyo ay matuto, i-improve yung skills nyo, ayan po. Yan. Meron naman tayong isa pa, competency-based learning material. Ito yung tinatawag na CBLM natin. Kung saan, doon natin kinukuha lahat ng topic natin pag nag-ano tayo sa motorcycle, paano tayo magde-demo, paano natin periodic maintenance sa ating motorcycle. Dito nang gagaling lahat ng tinuturo ng trainer sa CBLM. Or simply well-designed and carefully developed learning materials that give trainees detailed instruction to guide them through the learning process. Yan. Ano ba ang parts ng ating CBLM? Meron tayong front page, how to use CBLM, list of competencies, competency summary, meron tayong learning outcome, meron tayong learning experience, information sheets, self-check, meron tayong self-check and answer keys, operation task or job sheet, meron tayong performance criteria, meron din tayong reference. Andito po ang namin, ang sample ng CBLM, pwede nyo naman basahin yan kung meron kayong time. O kaya kung gusto nyo na magsagot ng self-check, pwede kayo magsagot ng self-check. Ayan. Siyempre, hindi naman kailangan na lagi na lang walang grade yung ginagawa nyo dito sa course. Meron tayong mga monitoring tools. Ayan. Kung mapapansin nyo, bawat competency, chine-checkan namin bawat ang natatapos yung activity. O kaya yung course outline ng ating course. Okay. Panghuli, meron tayong siyempre achievement chart. Baga, ito na yung pangkalahatan sa core. Checkan namin kung nakatapos ka na ba ng electrical chassis, ng electrical service, meron tayo nakapagtapos ng chassis repair. Checkan po natin yan para malaman nyo kung saan gano'n nakalayo yung natutunan nyo sa aming course. Yan. Ito yung paano namin nakukuha ang assessment gathering method para sa ating course. Yan, meron tayong written exam, meron tayong oral questioning, meron tayong observation at ang pinakamalaga meron tayong demonstration. Okay? Yan, meron lang dalawang grade para sa ating course. Meron tayong competent, meron tayong not yet competent. Kahit kumuha tayo ng national certificate, ganun yan din ang bibigay ni TESDA. Okay? Kung wala na pong tanong, ay buban tayong tanong. Wala nang tanong. Wala na po. Okay, ano po? Salamat po. Bago po muna tayo umalis, dahil nakalimutan ko po ay pakipirmahan po muna yung attendance. Nice. So, pirma ng attendance. Okay. Bago po tayo mag-iwalay, pwede po muna tayong sumagot ng ating data gathering tools. Sulat na lang. Ayan. Tsaka ating self-assessment guide tools. Okay po. Tapos, at pakisagutan na lang po ang ating pretest.
So, pretest. So, Okay. okay po. Dahil natapos na po ang natin sa pretest at saka sa mga data gathering ay maaari nyo na pong makuha ang resulta bukas. So, Salamat. Exit ulit ako.